Dahil maaga nga nagising si Bella, pumunta nga ulit kami sa clubhouse kasama si Kenken. Para makapag-exercise naman si Ken kasi matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapunta dito sa clubhouse. Si Kenken nga pala ay hindi umiihi at pumupupo sa loob ng bahay. Kaya tuwing umaga at hapon, kailangan mo talaga siya ilabas. At tuwing lumalabas nga kami kasama si Kenken, kailangan may baon ka talagang tissue o kaya naman dustpan. Kasi sigurado yan, pupupo talaga yan. Dito kasi sa amin, kailangan talaga kapag naglabas ka ng mga alaga mo, may dala kang dustpan o kaya tissue. Kundi kapag na-videohan ka nila, nakapost ka na sa group chat, syempre dapat maging responsible owner din tayo. Kailangan natin linisin yung mga alaga natin. Hindi lang naman siguro dito, kundi pati na rin kapag lumalabas ka. Kasi hindi nga lahat mahilig mag-alaga ng mga hayop. Kaya pag lumalabas kami, kapag kumain kami sa labas o kaya may pinuntahan kaming pasyalan, sinisigurado namin na pet friendly to. So yun, pumupo na nga talaga si Kenken. Ang haba ba naman ng nilakad niya, na exercise yung tiyan niya. At hindi lang isang beses, 2 beses pa siya pumupo. Tapos habang dinadampot ng asawa ko, nalagyan pa daw ng pupo yung kamay niya. Buti na lang meron din gripo dito sa clubhouse na kapag hugas siya, kundi ipupunas na lang dyan sa dahon-dahon. Sa mga for parents din na kagaya ko, makaka-relate din sila sa mga sinasabi kong to kasi parang pamilya na rin ang turing namin kay Kenken. Kompleto siya ng vaccine yearly, tapos may vitamins pa siya, yung dog food niya, yung mga treats niya, yung shampoo niya. Parang baby din siya, kaya nung nagkaroon kami ng aso talaga, parang naging responsible kasi kami. Kasi kapag nagkaroon ka ng alaga, hindi naman yan panandalian lang na ireregalo lang sa'yo. Kailangan din ng commitment. Hindi yon basta mo na lang sila papabayaan kapag ayaw mo na sila. Gusto mo sila noon kasi cute sila. Tapos kapag tumanda na sila, ayaw mo na sa kanila. Yun nga yung time na mas kailangan kanila. Kasi sa atin lang sila nakadepende. Kaya hindi ko rin ma-imagine yung ibang tao na ina-abandon yung mga alaga nila. Parang nakakadurog ng puso para sa isang for parents na kagaya ko. At pag uwi nga namin dito sa bahay, pinaliguan na ng asawa ko si Kenken. Ganito lang naman ang ginagawa namin dito sa bahay kapag walang pasok, lalo na kapag may long weekend daw. Syempre kapag gumala ka, kailangan mo din pag-ipunan. Hindi naman pwede nagagala ka na lang basta, tas pag umuwi ka, wala ka naman palang ulam. Kaya yun, bahay na lang muna para makaipon-ipon kahit papano. Pagkatapos nga paliguan ng asawa ko si Kenken, sinunod naman niya si Sander. Halos magkaedad lang sila ni Kenken, 7 years na rin kasi magkasunod lang namin sila binili. Si Sander, crossbreed nga pala siya. Half Labrador daw. Yun, nabubulol pa. So, sa mga hindi nagtatanong kung bakit nga ba Sander ang pinangalan namin. Kasi dati, nung nabili namin si Sander, uso yung Forevermore. Tapos, idol namin ng asawa ko, si Sander na character ni Enrique Hill doon at saka ni Liza Soberano. Madaming pinakilig yung teleserye na yon, yung Forevermore, kasi yung shooting pa nila sa La Presa, diba, kung naaalala niyo pa. Tapos, yung pangalan naman ni Kenken, syempre, di kinuha din namin sa pangalan ni Enrique Hill, kasi yung nickname niya is Ken, diba? So, Kenken. Hanggang dito na lang muna, guys. Sana nag-enjoy naman kayo manood sa araw namin ngayon. Maraming salamat!